What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinoy News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinoy News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinoy News TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Mr. Specker, okay, gaya nung sabi ng ilang mga kasama ko dati dyan, Mr. Specker, 27 na lang po ang net approval rating nyo. Meron po kayong ginagawang hindi tama. Yan po ang katotohanan. Nagdiwang kayo noon na di umano double-digit increase ang inyong approval rating. Nakadepende naman po kasi sa integridad ng polling company. Itong binasa ko, di umano, ito ay, ito po ay, tignan natin kung sino ang nag-commission. Kung di po ako nagkakamali, ang nag-commission ay, ako na ba yan, ayaw mabuksan. At ayaw mabuksan ang telepono ko. Well, it's a prestigious polling firm. Kung di po ako nagkakamali, at least itong natanggap ko ay sabi naman dito, Pulse Asia po. Pulse Asia. Ayan. So, saklaw na yung lahat ng mga pagataking ginawa laban sa Vice Presidente at maging itong mga nangyayaring development din sa mga partido, attorney, naglilipatan. So, sa kabila noon, ganito po ang naging resulta. So, anong mensahe? Pinaka-approve pa rin ang BP despite na binato ng binato. At napakababa na po ng net approval rating ni House Speaker. Considering, hindi pa yan masyadong nagsasalita si BP, attorney. Hindi pa nga lumalaban yan no? Para siyang punching bag. Sige, suntukin nyo lang ako ng suntukin. Hindi sa makipaglaban sa confidential fund, inuna niya yung pagkakaisa ng bayan. Inuna niya yung kanyang sinumpaang katungkulan na pagkaisahin ng bayan at gawing malakas na republika ang ating bayan. Yun ang maganda ron di ba? Yung confidential fund niya is hindi na siya nakipagdiskusyon. So kung ayaw nila is bahala kayo, ayaw nyong ibigay, di bahala kayo sa buhay nyo. Hindi na siya naghabol, no? Tapos ang gusto lang talagang mangyari ni BP Sara is magkaroon ng katahimikan o kapayapaan. Siguro kaya niya binigay yung confidential fund o para hindi na humaba tong salita na to, tong salitaan na to is bahala na kayo kung ayaw nyo at tapos na yan, no? So magtrabaho na lang tayo, parang ganon. Pero ang nangyari is inayawan niya na pero hinahabol pa rin siya at kung ano-ano pa yung ibinabato sa kanya. Parang hindi alam kung saan siya lulugar. No, talagang gusto talaga na, hindi pa pwede, hindi pa tayo tapos dito. Parang ganon. Pero si VP Sara is walang pakialam, so tinapos niya na nga na ayaw niya na. So, gawin na lang natin yung trabaho natin. Nagtatrabaho siya, ganto, ganyan, pero ayaw pa rin siyang tigilan. So, tama naman sila, Atty. Hal Roque. Hindi na nga siya nagsasalita. Siya pa rin yung binabato ng binabato. So, syempre, nakikita naman ng mga tao yan kung ano yung ginagawa. Kung hindi nakikita ng mga tao yung ginagawa ni BP Sara at saka yung ginagawa ng mga bumabato sa kanya, baka sakaling paniwalaan yung mga bumabato sa kanya. Pero nakikita kasi ng mga tao kung ano ang ginagawa ni BP Sara at nakikita nila kung ano yung ginagawa ng bumabato sa kanya. So, nalalaman ng lahat ng mga tao kung sino ang nagiging tama dito at kung sino yung nagiging mali na. Tanggap lang silang tanggap ng mga suntok, no? At kaya naman po, tingin ko naman, sa susunod na survey, lalo pang tataas po yan. Bakit? Kasi nakita nila, unang-una, no? Grace under pressure. Tsaka nakita nila, okay, ayaw rin ng taong bayan ng confidential fund, hindi niya pinagpilitan. Yung ibang tao dyan na gahaman sa kapangyarihan at power trippers, pagpipilitan nila yan. Yun ang hindi inasahan ng Kamara na hindi pagpipilitan ni BP Sara. So sino nagwagi pagdating sa publiko? Si BP Sara. Kasi wow, nakikinig pala siya sa public opinion. Hindi niya binabaliwala. Hindi niya ini-insist yung kanyang personal na interes. Talagang inuna niya yung interes at kapakanan ng taong bayan. Ang kanyang pakiusap lang, yung tatanggalin na pondo, i-google na natin doon sa paghahanda ng mga estudyante na kukuha na naman ng international test soon para mas mataas naman ang makuhang grado ng ating mga learners sa ating mga paaralan. Speaking of confidential funds, attorney, nanatiling kasama sa Senate version ng 2024 proposed budget ang inihiling na confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Senator Coco Pimentel, nasa 4 billion pesos ang inihinging confidential fund ng Office of the President. Kamakailan ay kinukwestiyon ng mga kritiko ang confid funds ng ilang ahensya ng pamahalaan na wala naman
anumanong kinalaman sa seguridad. Dahil nga dito ay binawi ng Office of the Vice President at Department of Education ang hiling na conflict funds upang maiwasan na din ang gulo. Well, alam nyo, ang sinasabi ko lang naman is equal protection of the law. Kung tatanggalan nyo ang isang sibilyan na sangay ng isang sibilyan na opisina ng confidential fund, dapat lahat tanggalin. Dapat walang pinupuruhan. Pero ito po, mayroon pong nanatili sa Office of the President. No? Ito po kasing confidential fund, bukod pa sa intelligence fund ng Presidente. Ang BP Sara po hindi humingi ng intelligence fund. Bakit naman may intelligence fund ng Presidente? Kasi siya ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Pero bukod pa po yan. Hindi ko alam kung tama yung impormasyon ng 4 million. Ang naalala ko, parang 2.4 Intel Fund, 2.4 per 5 billion. Yung Intel and confidential fund ng Presidente. Pero kung tatanggalan ng civilian, dapat tinanggal na rin yung Confi Fund ng Presidente. Ang iniwan lang yung Intel Fund. Dahil as Commander-in-Chief, talagang kinakailangan naman talaga niya ng Intel Fund para kumuha ng impormasyon sa mga kalaban ng gobyerno. Walang talab ang paninira ng mga dilawan kakamping tambaluslus kay BP Sara Duterte. Nakakaawa naman kayo. Sikap-sikap pa. Nare-realize niyo po, no? Yung taong bayan, bagamat walang kakamping congressman, no? Wala nang kakamping congressman si Sara Duterte, ang mga Duterte. Wala nang kakamping media, ang mga Duterte, yung SMNI na ginigipit pa rin, no? Tandaan po ninyo yung pong aral ng kasaysayan. Mas lalo nyo pong pinasisikat. Mas lalo nyo pong pinasisikat si Sara Duterte. Okay, nakakatuwa po itong DOJ kasi pinaliwanag po niya yung pagsasubmit po ni BP Sara Duterte ng mga argument. Very valid daw po ang mga argumento. Siyempre, nag-research tayo ng konti kung ano itong mga, lalo na itong complementary. At tapos po, yung US pala mismo, United States of America, sa mga nagmamarites-marites lang po yung gustong-gustong papasukin yung ICC. Aba, ang United States po pala ay may batas, ayon po rito, no? Ay may batas po sila na once na manghuli ang ICC, no? Ng isa man lang sundalo o mga tauhan, mga Amerikano na nakulong dito sa The Hague, lulusobin nila yung The Hague. Hindi, no? Ganyan po, ang pagkakilala dito ng mga Amerikano, pinapakita po nila tong anong uri ng korte tong ICC. Alam po ninyo, nakakatuwa, no? To, dahil wala pong humpay. Wala pong humpay yung banat ng dilawan, kakamping, tambaluslos, mga... Dumami na sila no? Dati kakamping, dilawan, ngayon tambaluslos naman. Talagang wala naman kasing mangyayari. No, kahit sabihin pa nila na ganto ganyan si BP Sara, ganto, sabihin nila corrupt, mga mga Duterte. Walang mangyayari kasi alam nyo kung bakit. Parang yung 32 million hindi natitinag Sa totoo lang, hindi natitinag. So, kung ano-ano yung binabato kay BP Sara, bato kayo ng bato, kasi parang sila lang din yung nagmumukhang tanga. Parang ganon, yung papansin, parang ganyan. Hila pababa dito, hila pababa doon. No? Para sinasayang nyo lang po yung laway nyo tsaka yung effort na ginagawa nyo para hilahin pababa si Sara Duterte. Alam nyo po, mas maganda siguro is maging fair na lang po kayo sa laban. No? Bilang politiko. No? Kung gusto nyong tumakbo, kung may pangarap kayong tumakbo na presidente sa 2028, bakit hindi nyo na lang po gawing fair ang laban? At habang malayo pa yung eleksyon, is mas maganda siguro kung magserbisyo muna po kayo sa mga taong bayan. No, ipakita nyo po na worth po kayong iboto ng mga taong bayan. Kasi kung ganyan po ang nakikita sa inyo, no, bilang politiko, no, ng mga tao, na ganto, bira dito, bira doon, gustong kasuhan si ganto, gustong ganto, ganyan, ganyan, is matatapos yung termino nyo ng ganun-ganun lang. So kung nakaupo kayo sa mataas na posisyon at nakuha nyo, ang magiging tanong, ano po ang gagawin nyo kapag kayo ang maging presidente? Ganyan din ba? May mga hahabulin naman kayong ganto, ganyan, ganyan, mga Duterte na naman yan, ganto, ganyan, ganyan. Matatapos na naman po ang termino nyo ng ganon. Mas maganda po siguro kung ipapakita nyo sa tao yung pagtulong talaga sa lahat ng mga mamamayan. Yung nangyayari na krisis sa atin ngayon, pagtaas ng bilihin, mga ganito, kung paano natin lulutasin. At pagdating ng eleksyon, hayaan nyo na po ang mga tao ang magdesisyon kung sino ang iboboto sa inyo. Kung kayo gagawa kayo ng ganyang kabutihan, yung maayos sa paningin ng mga tao, malay nyo,
Diba? Nakikita nyo na mataas si VP Sara. Tapos meron palang tao na pwedeng tumapat sa ginagawa ni VP Sara na mas karapat dapat din. Siyempre, pwedeng mahati yun. Na okay din to, ganito. Maraming pagpipilian. So, kung ganyan ang pinapakita nyo, na ganito, ganyan, hilal pa dito, hilal pa baba, wala nang pagpipiliin ng tao. Siyempre, kung sino yung talagang mas may motibo, kung sino yung mas may pinatunayan na, di ba? Yun na ang pagkakatiwalaan nila at yung katiwa-tiwala talaga. No? Kasi yun lang ang kilala nila, ganito si VP Sara, okay yan, ganito. Yun lang ang nakatatak sa is. Pero kung meron talaga natatakbo din na katulad ng adikain ni VP Sara na trabaho muna bago ang lahat, siguro maaaring may makasabay sa kanya pagdating ng eleksyon. Ganun lang eh. Napakasimple. Kahit kasi siraan ng tao, hindi na po uso ang paninira sa isang politiko para hilahin mo siya pababa at magbago yung desisyon ng mga tao doon sa politiko na yun na gusto nila. Hindi na po uubra yan. Katulad ng eleksyon noon, yung kay PBBM. Ang daming paninirang ginawa sa mga Marcos pero hindi na tumalab. Diba? Hindi rin pinapansin ni PBBM yun. Bahala kayong magsalita. Bahala kayong ibintang nyo sa amin kung ano gusto nyong ibintang. Lahat ng pagnanakaw na sa buong mundo, ibintang na sa kanila, di ba? Pero nanalo pa rin sila at may tiwala pa rin sa kanila ang mga tao. Di ba? Yung mga nagbibintang sa kanila, hindi nanalo. Isa lang ang nakalusot. No? Yung sa Senado. Basta ngungulit pa. Yun nga yun eh, di ba? Dapat magtrabaho na lang. Ipakita nyo sa mga tao na worth kayong iboto. Mga ambi-vloggers at iba-iba pa. Makabayan Black dito kay Sara Duterte. Pero despite ng paninira po nila, ito po, lumabas po itong survey, no? Ng Okta Research. O hindi nyo po mapapabulaanan yan. Pinakamataas po, the Department of Education was consistently the most trusted and top-performing government agency in the country based on key findings from the Tugon ng Masa nationwide survey. Yan po ang nilalaman yan, no? So, para magkaroon po kayo ng ideya, ito po. So, distinguished na, ibig sabihin, hindi po tumatalab. Lalo nyo po sinisiraan si Vice President Sara Duterte. Lalo po siyang pinagtatanggol ng mamamayan. Hinihintay ko pa nga yung presidential survey. Okta Search, ilabas nyo na yung presidential survey. Nang makita ng mga to, makumpara natin. Kung kapag nilabas yun, sigurado. Mas lalong magiging aktibo na hilahin si VP Sara. Di ba, wala na tayong ibang dapat kampiyan dito eh. Wala na tayong ibang dapat na anuhan dito eh. Di ba, si VP Sara kasi yung nakikita natin dito na naaapi na ano eh. Di ba? Kahit sinasabi nung iba pro-China yan, bakit kayo naniniwala dyan kay VP Sara? Di ba? Malay natin, meron siyang iba na kagustuhan o gawin, no? Tungkol dyan sa problema dyan sa West Philippines Sea sa China. Bakit natin papangunahan? Di ba? Malay mo, magkaiba sila ng pananaw ni FPRRD. Papayag ba naman ng mga Duterte na ang Pilipino ay malagay sa alanganin? Siyempre, hindi malalagay yan. Ang tagal nilang naglingkod sa Davao, kahit kailan ang Davao hindi nila nilagay sa alanganin. Buong Pilipinas pa kaya. Sara Duterte at ilan tong si Martin. Para naman magka-ideya. Pinakamataas po sa Visayas, Mindanao, si Sara Duterte. Kaya nga po kung ipoporma po natin yung sa eleksyon, dapat is either sa Luzon o sa Metro Manila ang dapat na maging Vice President ni Sara Duterte para magkatulungan. Okay, nakakatuwa rin po itong sinabi ng DOJ Undersecretary, no? Na very valid po. Totoo pong hindi lang po yung ginagamit ni VP Sara, hindi po katulad ng iba yan, no, na ginagamit lang yung pagiging Vice President niya. Ang sabi ng DOJ, very valid yung mga inilatag ni Sara Duterte. Particular po, siguro maiba na, no? Ibahin na natin yung yung diskarte dyan. Particular po sa mga binabanggit dito, yung nga po, yung jurisdiction ng ICC at saka paano po yun, magkaiba po yung paraan ng paggagather ng ebidensya dito sa Pilipinas at saka yung ICC. Magkaiba rin po yung mga rules, no? Meron po, wala po rito yung double jeopardy sa atin. Sa ICC po meron. Ano po yung double jeopardy? Once na ikaw ay napawalang sala
sa mas mababang korte. Hindi ka na pwedeng sampahan ng kaso. No? Yung po ang double jeopardy. Maliban na lang kung merong ang tangi lang pong paraan yan, merong mali. Tapos yung magkukonti lang po tayo, diskusyon lang po tayo ng konti ha. Kasi matagal na tayong pinaiikot nitong mga kakamping dilawan at itong mga tambi vloggers na to. Yung issue po ng complementarity, inuulit-ulit po to, di ba? Inuulit-ulit po to nila DOJ, Remulla noon, bago tong mga ginawa ng aksyon ng House of Representatives. Yan po ay hindi po natin rules. Rules po yan ng ICC. Tignan nyo po, Article 1. An international criminal court, the court is hereby established, it shall be permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern as referred to in a statute and shall be complementary to national criminal jurisdiction. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinoy News TV at syempre natunghayan din natin yung sila Attorney Harry Roque at si Sir Badong Aratiles, yung mga boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Yung tungkol dyan sa ICC, alam naman natin kung ano talaga ang motibo kung bakit gustong-gusto nilang na makialam ang ICC dito. Nawala ng iba. Kayo mga katunay, ano tingin nyo? Meron pa bang iba kaya gusto nilang makialam ang ICC dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.